Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga kapatid sa araw na ito. Isang pribilehiyong muli na makapagbulay-bulay tayo ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin, Diyos na banal. Muli po ang pagkilos, ang pagsama ng iyong Santong Espiritu sa pagbubulay-bulay namin ng iyong salita ay aming maranasan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kamusta po mga kapatid? Kamusta na po yung ating naitanim? Namumunga na po ba? O bago po ito mamunga, kailangan lumaki muna. Namumunga na po ba? Ano po ba yung aking tinatalakay? Ito po yung ating pinag-aralan ng nakaraan na patungkol sa pananampalataya. Katulad po ng pinag-aralan natin, nung nakaraan, ang tinatalakay po natin ay doon pa rin sa Mateo 17, 14 hanggang sa sumusunod po na talata o 14 to 21. At nakita po natin dito na nagkaroon ng problema ang mga alagad. Kaya hindi nila napalayas yung demonyo. Para ma-review po natin ng konti, yung ating tinalakay noong nakaraan, hindi napalayas yung demonyo, samantalang nagagawa naman nila to dati nung nung kasama nila ang ating Panginoon. Ano yung naging problema? Tatlong bagay po ang unang naging problema nila. Una po, wala sila doon sa comfort zone. Hindi nila kasama ang Panginoon dahil nga ang Panginoon ay kasama ng ilang alagad doon sa bundok at nagbagong anyo. Pangalawa po, the problem of the heart. And the problem of the heart is the heart of the problem. No, yung problema ay yung puso nila. Maaari may mga pag-aagam-agam, may mga pag-aalala. At ang pangatlo ay yung mustard seed na tinatawag o yung maliit. Sabihin na po nating maliit na pananampalataya. Pero sabi nga, ito pong maliit na pananampalatayang ito, kapag ito po ay naitanim, ito po ay uusbong, ito ay lalaki at ito ay magbubunga. Yun po yung gusto nating makita o malaman ng bawat isa sa atin. Kaya ang tanong ko po sa inyo, yung bang naitanim ninyo na buto ng pananampalataya sa linggong ito na nakaraan ay lumaki na po ba? Nagbunga na po ba? May nangyayari na po ba? May nagagawa na po? Dudugtungan lang po natin yung ating nakaraang pagtatalakayan. Ang pang-apat na bagay po, dahil tatlo na po yung na talakay natin na naging problema ng mga alagad, ay ang pang-apat, not diminutiveness, but defectiveness of faith. Ito yung, hindi yung kaliitan, kung hindi yung pagiging depektibo. Ibig sabihin ng defective, yung merong problema. Parang kumbaga sa isang kamote ay yung tinatawag na may tanga o yung ulalo. No po? Ibig sabihin, yung po kasing kamote na merong tanga, yung po kasing ulalo, para kasi akong nagsasabi ng bad words no po, pagka tanga, ulalo na lang po. Yung pong ulalo ay para lang siya kasing laki ng tundo ng karayom. Kahit po yung isang kamote, ay magandang-maganda yung kanyang panglabas. Pero kapag po meron ng parang tundo na ito, nakakaapekto po yun sa buong kamote. Kasi po, pumapait na ang kanyang lasa. Ibig sabihin, depektibo na po siya. May sira na, may problema na ito. Ganon din naman po yung nangyari. Kung babalikan po natin ang pinagmula ng ating kasalanan, po sabi nga, kahit isa lang yung maliit na kasalanan, still kasalanan yan. Kasi nakakaapekto yan sa buong pagkatao natin. Kaya yung depekto na yan, kinakailangang mawala. Yun po yung naging problema, pang-apat na naging problema ng mga alagad. Hindi lang po yung kaliitan. Kasi nga yung maliit, kapag tinanim mo, lalaki. Magkakabunga. Hindi po yung kaliitan kung hindi yung pagiging may depekto ng kanilang pananampalataya. Tingnan po natin, after po na marinig natin ang sinasabi doon sa verse 20 na magkaroon lamang ng pananampalataya na kasing laki ng sabutil ng mustasa, the disciples must have thought to themselves, no po, like many as would. Nung tayo, ano po ba yung ating reflection dito?
Kung itong mga alagad ay maaaring nag-reflect, ganun ba ibig sabihin yung pananampalataya nila hindi pa umabot sa laki ng butil ng mustasa kasi nga hindi nila napalayas yung demonyo. Tayo po, nakapag-reflect po ba tayo sa ating mga sarili? Ano po yung issue natin? Bakit parang yung pananampalataya natin ay nawawala ng bunga, nawawala ng saysay sa ating mga sarili? Kasi po may depekto. Ibig sabihin, meron ka pa ring nilulukbak na hindi maganda na maaaring sinasabi mo ngayon na nananampalataya ka pero at the back of your mind naman, iniisip mo na mangyari kaya. Yung para bang may nire-request ka na isang bagay, alam naman po natin na kapag tayo ay nananalangin, inihingi natin at ang pangako naman ng ating Panginoon, anumang hilingin natin sa kanyang pangalan ay ibibigay niya. Pero may sinasabi din po ang Biblia na ito ay kung ayon sa kanyang kalooban. Ay ganun ba? Kailangan ayon sa kalooban ng Panginoon? Opo, kasi kailangan yung sa kalooban ng Panginoon. Bakit? Kasi yung plano mo, yung gusto mo, ay maaaring better lang. Ang disenyo sa atin ng Diyos ay hindi better. Ang disenyo ng Diyos sa atin ay best. Pinakamabuti. Kaya huwag po tayong magmaktol. Kapag yung hiniling natin sa Panginoon ay hindi nangyari, ang isipin mo ano yung mas maganda, ano yung mas malaki na gagawin ng Diyos. Kasi ang ibibigay sa atin ng Diyos ay yung pinakamabuti. Kaya kung ang pananampalataya natin ay depektibo o may problema, makakaapekto po ito doon sa po pwedeng pagkilos ng Panginoon. Kasi kung tayo mismo sa sarili natin, doubt tayo na mangyayari kaya, hindi nga po ito mangyayari, no? Kasi minsan, lumalagay pa rin alam naman po natin ang pananampalataya, ito ay pananampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun po yung faith. Hindi ka umaasa sa mga bagay na nakikita mo. Kahit doon sa mga hindi mo nakikita. Yun po yung pananampalataya. Yun po yung tinuturo na aklat ng Hebreo sa bawat isa sa atin na kinakailangang makita natin sa buhay natin bilang isang mananampalataya sa harapan ng Panginoon. Ano po ba ang nagiging dahilan? Tingnan natin kasi ang sabi nga ay baka depektibo yung iyong pananampalataya o ang ating pananampalataya. Baka may something wrong sa ating pananampalataya. Ano po ba ang po pwedeng maging cause o maging dahilan para maging hindi pure ang ating pananampalataya? Siyempre po, una, yung kasalanan. Yung pong kasalanan ay hindi natin po pwedeng ismol-ismolin lang. Kasi ito pong kasalanan talaga, ito po yung, kumbaga ay pumipiga doon sa ating pananampalataya. No po, makikita po natin dito na pinipiga, gustong alisin nung kasalanan yung ating pananampalataya. Pero siyempre mananampalataya po tayo. Sabi nga po, hindi tayo talunan. Tayo po ay mananagumpay. Kaya anuman po yung kasalanan na yon ay kinakailangan mapagtagumpayan po natin para yung pananampalataya natin ay makakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung kasalanan? Maaari may mga kasalanan tayong hayagan. Madali nga po yun no? Kapag may mga kapatid tayo, minsan nami-misinterpret po natin, wag po nating ma-misinterpret. Na kapag kinakausap tayo, idinidil tayo ng ating mga kapatid sa Panginoon, i-take po natin ito na pribilehiyo. Una, dahil mahal tayo nung kapatid na kumausap sa atin, kaya ayaw tayo na magpatuloy sa pagkakasala. Pero meron po kasing mga kasalanan na hindi hayag. Ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Paano ito? Walang nakakaalam. Yung hayag, may mga tao na nakapaligid po, pwedeng makita ka, po pwede kang matulungan, pwede kang maikorek. Paano yung mga kasalanang hindi nakikita? Go na lang po ba tayo doon? Hindi po. Bakit? May banal na spirito tayo.
May conviction po ang banal na spirito. Naniniwala po ako na may banal na spirito na maglilid sa atin. No, sabihin natin, gamitin natin, no, meron kang guilt, nakukonsensya ka. Salamat po sa Lord. Kapag kung nakakagawa po tayo ng mga kasalanang hindi hayag, hindi nakikita ng mga tao, may guilt, nakukonsensya tayo. Ibig sabihin, nakakakilos ang banal na espiritu. At ito po, kapag napagtagumpayan natin, ito yung mag-aalis sa pagiging depektibo ng ating pananampalataya. Ano pa po? Maliban po sa kasalanan, ano pa nagiging dahilan para magkaroon ng depekto yung ating pananampalataya? Maaaring yung sarili natin mismo. No, yung mismo natin kasi, mismong sarili natin, ang gusto nating masunod. At hindi yung kalooban at gusto ng ating Panginoon. Kasi minsan iniisip natin, hindi naman masama yung gusto natin. May mga gusto pa nga po tayo na hindi lang makakabuti sa atin, makakabuti rin naman sa ating kapwa. Kaya ipinangangatawan natin yung gusto ng ating sarili. Pero ang sabi nga po ng awit, no, I offer my life as a living sacrifice, holy and acceptable to you. Yung pong sarili natin ay ialay natin talaga sa paanan ng ating Panginoon. Kasi maliban po na sinasubmit natin talaga ang ating sarili sa Panginoon, still, may ego pa rin tayo na tao. Ito na yung gusto ng Diyos para yung pananampalataya natin ay patuloy na lumago. Patuloy na ma-lead tayo sa paglilingkod. Pero ang nagiging kalaban natin ay ang ating sarili. Mga kapatid, maaaring tinitingnan natin na isa sa pinakamabigat nating kalaban ay ang paggawa ng kaaway o si Satan. Totoo po yun. Pero minsan ang katotohanan po, hindi tayo aware, minsan ang pinakamalaking kalaban natin, yung sarili natin. Yung sarili natin na punong-puno ng kaalaman, yung sarili natin ng punong-puno ng mga ambisyon sa buhay, hindi po yan masama, lahat yan ay hindi yan masama. Yung sarili natin na punong-puno ng mga pagmamayari, lahat po yan ay hindi masama. Pero sabi nga, huwag tayong maging under ng mga ito. Kailangan sakop pa rin tayo yung buhay natin ng pananampalataya. Na dahil sa pananampalataya, maaari mo i-give up ang mga bagay na iyan. Di ba may lumapit po, kung makikita natin, may lumapit sa ating Panginoong na mayamang lalaki. Panginoon, ano po ang gagawin ko para makapasok ako sa kaharian ng langit? Gawin mo yung ganito, ganyan. Nagawa ko na po lahat yan. Kasi sumusunod siya sa utos. No po, doon sa utos na galing sa bagong tipan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, sige, umuwi ka at ipabili mong lahat ang iyong ari-arian. Lupaypay, nakatungo na umalis ang lalaki. Kasi, iyon yung pinakamahalaga sa kanya. Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga itong mga bagay na ito. Kailangan po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Pero wag po ito ang maging dahilan para yung pananampalataya natin ay masaklawan. Na huwag pong maipagpalit yung pananampalataya dahil sa sarili natin, dahil doon sa mga bagay na meron tayo. Para po hindi maging depektibo ang ating pananampalataya. Kasi kahit malaki po yung ating pananampalataya at meron tayo nito, sabi ko nga sa inyo, para siyang ulalo na sisirain ang kamote. Sisirain yung malaki mong pananampalataya. Kaya ngayon po nawa, maging malinis sa ating mga puso na yung butil ng mustasa, kasing laki ng butil ng mustasa ng pananampalataya, tiyakin po natin na walang depektibo. No? Yung pong pechay or yung mustasa, kapag tinanim po yan, na binibigyan niya na magsasaka ng pataba, yung binibigyan yung pangbomba, no? Para po may ano sa mga insekto. Ganon din po yung ating pananampalataya, maraming umiikot-ikot para sirain
ang ating pananampalataya. Pero hayaan po nating mabantayan ang ating pananampalataya ng salita ng Diyos, ng pananalangin, ng pagdalo sa mga gawain ng ating Panginoon. At yun po yung gustong makita ng ating Panginoon sa buhay natin bilang isang mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. No, sabi nga po doon sa talata na makikita natin dito, huwag po nating compromise yung ating pananampalataya. Huwag nating ipagkompromiso yung ating pananampalataya. No, gawin natin ay kung ano yung tama. Meron po isang ilustrasyon na sinabi, o kung isipin natin, tayo na mismo, ilagay natin yung ating sarili na tayo ay lumalakad sa isang small lake no po ng ice. No, lumalakad ka doon sa ice. Siyempre, di po natin yan mararanasan dito sa ating bansa. Maaring sa ibang bansa na talagang nagyayelo. Tapos, kung makikita po natin doon, what would hold you up would not be the strength of your faith, but the thickness of the ice. Ang makikita po natin dito, ang po pwedeng makapag-hold sa atin, doon sa strength natin, ay yung thickness o yung kakapalan ng ice o nung yelo. Strong faith, upon this thin ice, it wouldn't hold you up. Ibig sabihin, doon sa matinding pananampalataya mo, nasasabihin mo na, kaya ko daw sa maliit na manipis lamang na ice o yelo ay kaya. Kung hindi, kailangan ilagay mo yung sarili mo doon sa bagay, doon sa object na talagang may realidad. Kasi yung yelo, kahit anong kapal yan, matutunaw at matutunaw yan. Kaya ilagay mo yung iyong pananampalataya kanino? Sa Panginoon. Yun po yung gusto nating makita dito. Hindi mo ilalagay yung pananampalataya mo doon sa mga bagay na po pwedeng mawala. Ilagay mo ang iyong pananampalataya doon sa magpapadalisay, magpapasakdal nito. At kanino? Ito po ay sa ating Panginoon. Ito po yung dapat nating makita. Panglimang bagay po, our focus. Ano po yung dapat maging focus natin? Big mountain or the mighty God. Minsan sinasabi nga po natin na kasing laki na, kasing lawak na ng bundok o kasing lawak ng dagat ang ating problema. Kung kasing lawak ng dagat ang ating problema, mas malawak sa universe ang ating Diyos. Kaya ito po yung dapat tingnan natin, ano yung focus natin. Sino ang focus natin? Yung bang malaking mountain na nagsisimbolo ng ating problema, mga pagsubok, mga kahirapan o mga karamdaman? O ang focus natin doon sa ating mighty God? Yun po ang itinuturo ng pananampalataya. Ang itinuturo ng pananampalataya, i-focus natin ito sa ating Panginoon. Makita po natin sa ating mga sarili, no, the disciple must have done an apostolic post-mortem of their doon sa kanilang kawalan ng pag-asa nung araw na ito, doon sa kanilang sitwasyon na kinaharap. Kaya nga po, lumapit sila sa ating Panginoon. Why couldn't we cast out the demon? No po, ano yung naging problema nga po nila dito? Kasi tiningnan nila ang laki noong problemang kinakaharap nila. Ang tiningnan nila, inaalihan ito ng masamang espiritu. Nakalimutan nila, may pwedeng gawin ang Diyos sa buhay nila. Sabi nga, small faith can do big things if it is in a big God. Yung maliit na pananampalataya, makakagawa ng isang malaking bagay kung ito ay nakasalalay sa ating malaking Diyos. Yun po yung gustong makita sa atin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang totoong pananampalataya, no matter how small can do, ito po ay nagiging malaking bagay sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga, big God, small problems. Hindi ko po matandaan kung last week, ang isang linggo na po na binanggit ng ating pastor na sabi nga, minsan ang nagiging problema sa atin, kapag ito yung Diyos malaki,
Pero habang lumalaki yung mga problema, mga pagsubok natin, lumiliit yung Diyos sa atin, mali po. Kasi kahit po lumalaki, dumadami yung ating mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay, still, mas malaki pa rin po ang ating Panginoon. Kasi wala po tayong pwedeng pagkumparahan sa kapangyarihan o sa kayang gawin ng ating Panginoon. No? Sabi nga, small God, big problem. Ulitin ko po, big God, small problem. Ang tinutukoy po doon ay yung totoong Diyos. Pag meron kang malaki at totoong Diyos, meron kang maliit na problema. Pero pag meron kang small God, ito yung hindi Diyos na tunay na Diyos, kung hindi maaring sarili mo, yung mga pinangahawakan mo sa buhay na ito, meron kang malaking problema. Kaya kung ang tingin mo ngayon sa hinaharap mo na sitwasyon ay malaki, maliit ang tingin mo sa Diyos mo. Hindi po ito yung pananampalataya na gustong ipakita sa atin ng ating Panginoon. Okay, kinakailangan, sabi nga, which kind of God do we truly worship? Anong uri ba ng Diyos? Ang ating totoong sinasabi, ito po yung a big, big God. Walang pwedeng pagkumparahan sa laki o sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa buhay natin bilang isang mananampalataya. At kung pakiramdam po natin, tayo ay nangihina, palalakasin po tayo ng ating Panginoon. At sabi nga, sa halip na magmukmuk tayo sa ating mga sarili na parang walang nangyayari, still, ibigay po natin ang ating sarili sa ating Diyos na buhay, sa ating Diyos na makapangyarihan. Ano po ang sinasabi ng Hebreo, kung di ako nagkakamali, Hebreo 11:1, ituon natin ang ating paningin kay Kristo Jesus na pinagmumulan ng ating pananampalataya at nagpapasakdal nito. Yun po yung maging focus natin. Sa bawat paghakbang, sa bawat paglakad sa mundong ito, lagi po nating kaagapay, lagi po nating kasama ang Diyos. Huwag ka pong mag-alala, huwag tayong mag-alala kung ang pananampalataya natin mas maliit pa sa butil ng mustasa. Itanim lang po natin yan. At ang Diyos po ang magpapatubo, ang Diyos ang magpapalago hanggang sa ito ay makapamunga. At doon po natin mararanasan ang patuloy na presensya at ang pagkilos ng Diyos. Isang araw, magsasabi tayo ng papuri at ng pasasalamat sa ginawa ng Diyos sa buhay natin dahil sa pananampalatayang ito. Ang pananampalatayang ito na naging dahilan para magkaroon tayo ng relasyon, pagkakilala sa ating Panginoon. Dahil kung hindi po tayo nagtiwala sa nananampalataya sa ating Panginoon, hindi natin siya matatanggap ng lubusan sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tayo po ang nakakaalam ng ating pananampalataya. Mapagtagumpayan po natin ang mga naging problema ng mga alagad sa kanilang pananampalataya, kaya hindi po nila napagtagumpayan yung kinaharap nila na pagsubok. Lagi po nating iisipin, saan ba nanggaling ang pananampalatayang ito? Sa isang totoo, buhay at makapangyarihang Diyos. Panginoon, sa iyo po namin pinakakatiwala ang aming pananampalataya. Patawarin mo po kami sa mga panahon na nagkukulang po kami, nawawalan po kami ng pananampalataya sa iyo. Lagi mo po kaming i-correct at tulungan mo po kami na sa bawat araw ma-exercise po namin ang totoo at tapat na pananampalataya sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tataas ang pangalan mo, sasambahin ang ngalan mo. Papupurihan ka, susunod lamang sa'yo. Puso ko'y iyo, pag-ibig ko'y lagi sa'yo.